Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, magandang hapon po at kumusta kayong lahat? Bago po ang lahat ay nais ko muna sanang magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Joy, 35 years old mula sa San Pablo, Laguna. Mula po noong makagraduate ako ng college ay wala akong sinayang na oras sa pagtatrabaho. Gusto ko kasing makapag-ipon, magkaroon ng maraming pera at makapagtayo ng sarili kong negosyo. Ganun po kataas ang pangarap ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maging maganda ang buhay ko at ng aking pamilya. Pero ewan ko, ganun nga siguro kapag nagkakaroon ka na ng higit pa sa sapat na pera, Brigada Love Lines, dahil sa pagsusumikap mo, nagiging kuripot ka raw. Iyon kasi ang palagi kong naririnig sa ilan kong kaibigan. Lalo na pati sa mga kamag-anak ko, nakuripot nga raw ako. Brigada Love Lines, dahil sa pagtatrabaho ko at sa pagraket ng kung ano-ano, ay naabuso ko ang aking pangangatawan at nagkaroon ako ng sakit sa baga. Umabot din po ng halos 1 taon ang ginugol ko sa pagpapagamot at buti ng halang, gumaling ako. Marami ring nabawas noon sa ipon ko, Brigada Love Lines. Pero ayos lang, basta't ang mahalaga ay naging okay ako. Pero bukod sa naabuso ang katawan ko dahil sa pagtatrabaho, may isa pa itong sabi nila ay hindi raw magandang epekto sa akin. Iyon daw ay wala akong love life. Huling beses siguro akong nagka-boyfriend ay 20 years old pa lang ako, Brigada Love Lines. Simula noon, wala na akong naging time pass sa pagbo-boyfriend. Not until makilala ko si Edison. Isa po siya sa mga nurse na laging naka-duty nung nasa ospital ako. Alam ko naman na panay na ang pagpapapansin niya sa akin. Kaya naman hindi kalaunan ay naging magkaibigan kami at niligawan niya ako. Wow! Ang ganda naman sa restaurant na to, Edison. Saan mo to nahanap? Sa social media lang din. Napadaan sa Facebook ko tapos ayun, nakita ko na maganda nga. Sabi ko, perfect place sa date natin. Naks naman. In fairness talaga sa taste mo Alam mo bang ngayon na lang ulit ako makikipag-date after so many years? Talaga? Ibig bang sabihin wala ka pang nagiging boyfriend? Meron isa lang, pero matagal na yun at saka mabilis lang yun eh. Hindi ganun kaseryoso. Ikaw ba? May naging girlfriend na rin ako noon. Siguro 4 na taon na nakakalipas. Matagal na rin pala na wala kang girlfriend. Bakit? Kagaya mo. Kailangan ko ng mas maraming oras sa pagtatrabaho. Marami kasi akong responsibilidad sa amin. Panganay ako. Anin pa yung kapatid ko na nag-aaral. Walang trabaho si Papa. Si Mama naman namamasukan bilang labandera kaya sa akin sila lahat umaasa. Sorry to hear that, Edison Pero bakit kayo nag-break ng girlfriend mo noon? Nag-cheat siya eh. Nakita ko na lang na may kasama ng iba. Talaga? Oo. Pero naka-move on naman na ako. Gaano ka katagal bago naka-move on? Siguro 1 taon lang. Ang ginawa ko, mas nag-focus na lang ako sa trabaho para hindi ko na siya maalala. Pero sandali nga,
Bakit ba love life ko na pinag-uusapan natin? Wala lang. Curious lang ako. At saka, mas matagal na akong hindi nagkaka-boyfriend, no? Kahit crush, wala? Sa edad kong to, uso pa ba yung crush? Oo naman. Kagaya nung palagi kitang nakikita sa ospital. Crush na ganyan kita noon. Sus, yan ka na naman eh. Di naman ako mapapaalam sa'yo na liligawan kita kung di naman kita nagustuhan una pa lang. Siguro, hindi lang ako yung pasyenteng nagustuhan mo, no? Uy, hindi no. Yun nga yung unang best na may nagustuhan ako eh. Ang ganda mo kasi. May sakit ka, pero ang ganda mo pa rin. Kaya sino hindi magkakagusto sa'yo? Joy, may pag-asa ba ako sa'yo? Oo naman. Sa nakikita ko naman sa'yo, okay ka. Pero, syempre, ayoko rin namang magmadali kasi ayoko magkamali. Minsan lang ako magpaligaw sa lalaki kaya gusto ko sana yung pangmatagalan na. Tama naman. Tama, nag-iingat ka. Pero sana ako na nga talaga yung susunod mo maging boyfriend. Kaya nga gawin mo ang lahat para ma-impress mo ko. Ano ba talagang tipo mo sa isang lalaki? Actually, mataas ang standards ko sa isang lalaki. Pero sabi ng pinsan ko, medyo ibaba ko naman daw kasi baka hindi na ako magka-boyfriend sa sobrang taas. Pasok ba ako dyan sa mataas na standards na yan? Oo naman. Basta ang mahalaga sa akin, matino, mabait, mahal ako at may respeto sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Joy. Gagawin ko talagang lahat para maging perfect na manliligaw para sa'yo. At ang kasunod na nun, perfect na boyfriend na. Brigada Love Lines, naging masaya ako sa unang date namin ni Edison. Kaya nasundan pa iyon ng pangalawa, pangatlo at marami pang sumunod. Habang tumatagal Brigada Love Lines ay mas nakilala ko pa siya ng lubos. Bonus yung parehas kaming breadwinner. Ang pinagkaiba lang ngayon, wala na akong pinapaaral na kapatid, habang siya naman 6 pa. Kaya naman hindi ko maipagkakaila na nahulog na rin ang loob ko kay Edison. Hindi man niya na perfect ang checklist ko sa aking mga standards, ang mahalaga ay gusto ko na rin siya. Sabi ko naman sa'yo, diba? Huwag mo na akong hintayin dito sa trabaho. Kaya ko namang umuwing mag-isa. Gusto ko nga kasi nakasabay kapag uwi. Bakit ba? Di ba ganito naman talaga kapag nanliligaw? Ginagabi ka rin eh. Alam mo namang alas 8 ng gabi ang ako nag-a-out sa trabaho ko. Kahit pa. Di ba sabi ko naman sa'yo na magpapakitang gilas ako sa'yo? Alam mo, Edison, hindi mo naman kailangan gawin to parati. Hindi mo lang alam pero matagal na kitang na-appreciate. Matagal ko nang nakikita itong mga efforts mo sa akin. Kulang na nga lang sagutin na kita eh. Talaga ba? Oo. Sa bawat araw na lumilipas, Edison, naisip ko na mahal na rin kita. Hindi naman sa pinapatagal ko pero gusto ko pa talagang makilala ka. Pero ngayon, sa palagay ko naman, sigurado na ako. Sinasagot na kita, Edison. Totoo ba yan? Oo, mahal kita, Edison. Mahal na mahal din kita, Joy. Why did you go? Naging maayos po ang relasyon namin ni Edison at dahil naman sa 33 na ako noon at siya naman ay 34 na, wala na po kaming pinalagpas na oras at nagdesisyon kaming magpakasal na pagkatapos ng 3 buwan. Maraming nagulat na magpapakasal na ako. Bakit daw parang biglaan? Pero para kasi sa akin, sigurado na ako noon kay Edison na siya na nga ang lalaking nakatadhana para sa akin. Mabilis man, pero alam kong mahal ko siya. Simula po noong maging mag-asawa na kami ni Edison, ay nagdesisyon ako na magpahinga na sa pagtatrabaho dahil nais kong magtayo naman ng negosyo. Isang printing services po ang negosyong itinayo namin ng asawa kong si Edison. Maayos naman po noong una ang lahat. Pero talagang sa buhay mag-asawa, hindi po maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pati na rin ang mga pag-aaway na dahil lamang sa maliliit na bagay.
mong sabihin hindi mo pa na-edit? Hindi mo ginawa? Oo nga, busy pa kasi ako. Anong busy? Tinatanong kita kung kaya mo bang gawin yun. Ang sabi mo kaya mo. Nakakahiya sa kliyente natin, rush pa naman yan. Saglit lang. Nababala sa paglalaro ng ML eh. Lintik na ML yan. Lagi na lang yan ang inaatupag mo. Kailangan ng kliyente yan tarpaulin. Ano ipapaliwanag ko sa kanya mamaya pag pinick up na yan? Sabihin mo, nagka-problema sa printer natin. Bakit ba kasi hindi mo agad ginawa? Bakit ka ba sumisigaw? Pwede mo naman akong kausapin ng mahinahon na. Kung inayos mo lang sana yung trabaho mo, di sana mahinahon ako ngayon. Sino bang hindi magagalit sa pagiging tamad mo? Sobrang mo makapagsalita. Hindi ba pwedeng nagpahinga lang? Buti ka walang trabaho. Iyak ko. Kakaway ko lang din ka na sa duty. Pwede mo namang sabihin sa kliyente na pahinta niya ng konti ah. Mahirap ba yun? Di sana pala, hindi mo sinabing kaya mong gawin. Ikaw ang may pagkukulang, Edison. Kakasimula pa lang ng negosyo natin tapos ganyan ka, pahama ka eh. Grabe ka naman masalita, Joy. Huminahon ka sabi. Malaki ang puhunan ko sa negosyong to. Kaya gusto ko maganda ang kalabasan. Palibhasa wala kang ambag. Wow! Ang sakit mo talaga magsalita ha. Umayos ka kasi. Bahala ka nga dyan. Anong sabi mo? Wala ka ng trabaho? Bakit? Gusto ko muna sana magpahinga at saka para mas matukan ko na rin itong negosyo natin. At saka pagod na pagod ako sa pagtatrabaho. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin kung kailan 2 linggo ka na palang nag-resign? Nagsinungaling ka pa? Sasabihin mo, kaya hindi ka pumapasok kasi pinag-leave ka sa inyo? Pero ang totoo, nag-resign ka na pala? Bakit ka naglilihim at nagsisinungaling sa akin? Asawa mo ko, di ba? Alam kong tututol ka. Pero kumalma ka lang. Magpapahinga lang ako ng ilang buwan tapos kapag may opportunity, babalik din naman ako eh. Ano bang klaseng desisyon yan? Hindi ka ba nag-iisip? Ano ba, Joy? Nag-iisip naman ako. Huwag ka namang ganyan. Pagod na yung tao tapos layo ba akong inaaway? Hindi kita inaaway, Edison. Sinasabi ko lang nang umayos ka kasi nung makilala kita, hindi ka naman ganyan eh. At kaya kita pinakasalan kasi akala ko responsable ka, masipag, mataas ang pangarap sa buhay. Pero nagkamali yata ako. Hindi ko po alam kung nagiging mahigpit lang ako sa asawa ko at parang hinahanap ko yung ibang mga bagay na wala naman talaga sa kanya. Pero minsan napapaisip na ako, Brigada Lovelines, kung tama bang pinakasalan ko siya. Kasi pagkatapos ng kasal namin, puro na lang problema ang dumating sa buhay naming dalawa. Ang daming bagay na hindi talaga namin napagkakasunduan. Sa kabilang banda naman, nalulungkot po ako kasi mahal ko naman ang asawa ko. Pero gusto ko rin na makitang mag-grow siya. Gusto kong makita yung pagmamature niya. Kasi kahit yung pag-aanak po naming dalawa, siya rin yung may ayaw. Ayaw niya kasi raw baka hindi niya pakayanin ang responsibilidad. Kaya naman inabot na po ako ng 35 anyos na wala pa rin kaming anak ni Edison. Edison, may bala ka pa bang bumalik sa trabaho mo? Kasi kung wala, ako na lang babalik sa trabaho ko. Ikaw na lang tong mag-manage ng negosyo natin. Oo, babalik ako. Bakit ba inip na inip ka? Hindi naman ako naiinip. Ang sa akin lang, tama ba na tambay ka lang ngayon? Kung makasabi ka ng tambay, parang magugutom na tayo ah. Parang naghihirap na tayo. Sandali lang naman, Joy. Anong sandali ang sinasabi mo? Pwede ba, Edison? Maging responsable ka naman. Paano na lang pala kung wala akong naipon? At hindi ako nakaisip na magtayo ng negosyo? Saan tayo pupulutin? Alam ko, matagal ko nang gustong sabihin to eh. Pero parang nagsisisi ako na nagpakasala sa'yo. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Totoo naman eh. Habang tumatagal,
Ipinaparamdam mo sa akin na wala namang kwento tong relasyon na to. Kung makapagsalita ka ng ganyan, parang hindi mo ako asawa. Isipin mo naman nararamdaman ko. Hindi mo ba alam na sobrang ako naliliit sa tuwing pinagsasalaan mo ko ng mga ganyan? Na para akong inutil. Ano ba ang akala mo? Ikaw lang yung magaling? Ha? At sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Umayos ka kasi. Namatuwa naman ako. Inaayos ko naman ah. Nagpapakaasawa ko sa'yo. Ginagawa ko ang lahat. Pero ikaw nung hindi ba kontento? Gusto mong maging ganito ako? Maging ganyan? Akala ko ba? Minahal mo ako dahil ako to. Pero bakit parang gusto mo magbago ako? Para ano? Ha? Para pasok pa rin dyan sa standards mo? Ha? Hindi ganun yun. Sorry Joy ah. Sorry kung ito lang ako. Sorry kung marami pa akong responsibilidad sa pamilya ko. Sorry kung feeling mo marami akong pagkukulang. At sorry kung sa palagay mo hindi ako papakaasawa sa'yo. Kay rami ng nabago sa buhay. Mula nang tayo'y rami ng nabago. Brigada Love Lines! Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga pag-aaway namin ni Edison sa maraming bagay. Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin iniisip kung paano kaya kung hindi muna kami nagpakasal noon. Paano kung hindi kami nagmadali? Ganito rin kaya yung sitwasyon naming dalawa. Magkasama nga po kami sa bahay pero punong-puno palagi ang tahanang iyon ng nakabibinging katahimikan. Mas mabuti na nga rin minsan iyon ang hindi kami mag-usap. Hindi po kasi talaga magtugma yung ugali naming dalawa. Ano po bang kailangan kong gawin para mag-work pa tong relasyon namin ni Edison? Sa totoo lang, Brigada Love Lines, nagkanya-kanya muna kami ngayon ni Edison. Isinarado ko muna ang negosyo namin. Bumalik ako sa pagtatrabaho ko. Nagtatrabaho na lamang po ako para sa sarili ko ngayon. Si Edison naman, may trabaho na ulit siya at ang alam ko, nagtatrabaho lang din siya para sa sarili niya at sa pamilya niya. Na hanggang ngayon, ay siya ang may kargo. Marahil naghihintay na lang kami kung sinong unang magsasabi sa amin na maghiwalay na kami. Pero ang tanong ko po, tama bang maghiwalay na kami ng asawa kong si Edison? Brigada Love Lines! Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat. Brigada yours, Sa harap ng Joy!